Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay ika-15 ng Disyembre 2025. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay dalawa. Ang una po dito ay yung pong para bang ginigit sa atin, pinapalunok sa atin pilit na dapat pag-usapan na ang 2028. Yan po ay programa ng mga nagmamanipula sa atin at nakakalungkot na karamihan po na ating mga leaders ay para pong nagugumon dyan, nahuhulog sa patibong na yan. We are being controlled by the agenda that others have set for us, and we are biting it hook, line, and sinker. Ngayon pa man, nagkakagulo-gulo na. Ang pangunahin ng gugulo rito ay siyempre, ito po mga political dynasty, yung Marcos, sa pangunguna ni Amy Marcos ng gugulo. Ito si Chavit Singson, ay para pong sinasabi niyang hindi mabuting pangulo. Ito si Marcos sapagkat bakit daw niya inaaway ang China. Pag-usapan po natin yan. At ang pangatlo ay yung pong pagpupumilit ni Harry Roque na makabalik dito sa Pilipinas pag hindi siya mabibigyan ng asylum sa ibang bansa. Alam po ninyo, nangyari kay Harry Roque, siya po ay umasa na magkakaroon siya ng political asylum sapagkat ang Netherlands ay kilala sa pagiging human rights accommodator. Hindi po matatandaan na yung pong Philippine political genius na ang pangalan ay Jo Marie Sison. Jo Marie Sison na sinasabing siya ang founder ng New People's Army, National Democratic Front, ay talagang pinapapatay po ng mga Amerikano yan dito po sa Pilipinas. Bagamat pinakawalan po siya ni Ginang Cory Aquino, yung pong mga opisyal ng military po natin, ang loyalty po sa Amerika at ang Amerika ang nagdidikta kung sino ang dapat nating kaaway. Pag sinabi nilang terorista Muslim, kahit na hindi natin alam kung anong ginawa ng Muslim sa atin, galit tayo sa Muslim sapagkat utos ng Amerika. Pag sinabi nilang terorista mga NPA, kahit hindi natin alam kung ano ang kasalanan ng NPA, galit tayo sa mga NPA. At katunayan, meron pa nga po tayo mga red tagging na para po bang kasama na sa panunungkulan ng ating pong gobyerno ang magturo parang makapili, tuturo kung sino yung mga kaliwa, mga aktivista, at ito po ay dinudukot. Sila ay nawawala, sila ay napapatay. Yan po ang utos ng Amerika. Ngayon, sapagkat tumakbo si Jose Marie Sison sa Netherlands at naalaman ng Netherlands na talagang merong political assassination na mangyayari laban sa kanyang pagkatao. Alam po ninyo, ang Netherlands, pareho po ng lahat ng mga bansa sa Pilipinas, ay meron po mga ambassador dito, meron mga embassy. Lahat ng embassy, merong intelligence gathering network. Ano po ibig sabihin yan? Nalalaman nila kung anong nangyayari sa Pilipinas ng kahit na anong pagdidinay ng mga media sa kanilang lugar na sila ay mabuting tao. Pagka ang nag-report ay kanilang embassy, mas mananaig ang kredibilidad ng kanilang mga embassy officials na nag-report ano ang kasalanan talaga ng Duterte. At sila ang nagpapadala sa ICC ng mga impormasyon, mga kaibigan. Kahit na anong gawin nila Harry Roque, Panelo, at mga military na idiin nila Bato de la Rosa, na idiin sila Kian de los Santos bilang bahagi ng drug war.
alam ng mga ibang bansa, hindi drug war. Walang drug war sa Pilipinas. Ang drug war ay giyera laban sa Pilipino. Yan po katotohanan yan. Ang pagpatay ay kinakailangan ni Duterte para siya'y katakutan sapagkat ang kanyang paniniwala sangayon sa isang kaibigan kong political analyst, if you cannot let the people love you, let them be afraid of you. Pag hindi mo kayang mahalin ang iyong presidente, dapat katakutan mo. Kaya nga po, sa takot ng mga Pilipino kay Duterte, kahit na murahin niya ang Pope, murahin tawagin stupido ang Diyos, walang pumapalag, wala pong mga umaangal sa takot kay Duterte. At para hindi naman sila lalabas na duwag, pinapaglaban na nila si Duterte. Yan po ang psychology dyan. Bagamat nung nagturo po tayo, ang tinuro po natin sa kolehiyo ay philosophy at saka journalism, nakapagturo rin po tayo ng psychology. Yung psychology na yan, mga kaibigan, yan po ang pinupuhunanan ng mga Pilipinong natakot kay Duterte, na duwag kay Duterte. Pinaglalaban nila si Duterte sapagkat yan kahiyang-hiya sila sa kanilang mga anak. Bakit si Duterte ang kanilang pinaglaban? Bakit sila kumakampi kay Duterte? Para hindi sabihin sila ay natakot na duwag kay Duterte, pinapalabas nilang tama si Tatay Digong, tama ang kanyang giyera kontra droga, tama yung kanyang ginawang pagpapatay. Yan ay isang malaking bullshit. Yan ay katakot-takot na karuwagan ng mga Pilipino. Hindi umaangal. Ang tagal magalit ang Pilipino. Bawal magalit. Takot magalit. Ngayon, ano po ang kanilang ginagawa ngayon? Tayo po ay sinaklaw na. Sinakmal na ng China. Wala pa rin nagagalit. Walang lumalaban. Sabi nga ng staff ko rito pag iyong ipaglalaban ng China, bababa ng bababa ang iyong rating, ang subscription mo ay mababawasan, at ang listenership mo ay bababa. Mas gusto ng mga Pilipino ay mga iskandalo. Yan, gusto nila, inaaway mo si Bato de la Rosa, gusto nila, inaaway mo si Robin Padilla, gusto nila, inaaway mo yung mga dalahera. Mga kaibigan, hindi ko po inaaway si Robin Padilla. Nasasagasan ko lamang siya sapagkat ang pinaglalaban ko ay ang katotohanan. At pag ang katotohanan ay nasagasan siya, wala pong personalan yan. Talaga po namang ang tingin ko, haram o kinasusuklaman na kakandiri ang mga pinagagawa ni Robin Padilla. Una, laban sa Islam, nung kanyang ipapanukala na pwede mag-asawa ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yan po ay haram. Hindi dahil sa galit ako kay Robin Padilla. Alam ko stupido siya. Alam kong bugok siya. Alam kong sanggano siya. Pero hindi yan ang issue. Ang issue ay tungkol po sa Islam. Kayo mga Muslim, makinig kayo mabuti. Huwag kayong kakampi dahil sa katanyagan ni Robin Padilla bilang bad boy. Mali yan. Tatangkilikin ninyo ang bad boy? Dapat tangkilikin ninyo kung ano ang naaayon sa Quran, ano ang naaayon sa Islam, kung anong halal, yung pong hindi pinagbabawal. Yan pag-aasawa ng lalaki sa lalaki, gagawin batas ni Robin Padilla, yan ay bawal, yan ay haram, yan ay kababuyan. At yung kanyang pagkampi kay Duterte, habang pumapatay si Duterte, hindi po karuwagan yan, kundi kapalaluan, pang-abuso. Siga-siga na ng tao, nasa kanya ang 300 personnel ng Armed Forces of the Philippines, meron siyang 300 Davao Death Squad, meron siyang 200,000 na mga pulis. Kakampihan mo pa? Sapagkat ikaw ay si Robin Padilla, sapagkat barkada mo si Duterte, pareho kayo ng kulturang manyakis,
kulturang mabababa, ang pamamaraan sa pagkipagtalik sa babae, kultura ng kababuyan. Hindi po ka-Musliman yan. Hindi ka-Islaman yan. Ngayon, ginagamit ng China, mga kaibigan, yung mga iskandalo na yan laban sa Pilipino upang mag-away sa isa't isa. Andiyan na pag kami naninindigan na pareho ni Trillanes, pinapadulog ng China sa panumpalaan. Abay, ang mga trolls na yan ang nagpupundupuri at nagmamanipulate na ang isang troll pwedeng 50 ang kanyang cellphone outlets na kanyang mapupostehan o malalabasan ang kanyang opinion. Chinese technology po yan. At pinaglalaban lamang po tayo pag sinabi ng China at paggamit kay Harry Roque laban po sa mga local politician natin, ang bayani na pareho ni Trillanes tinatawag na Trililing. Ano ibig sabihin? Sira ulo. Yung mga linis na babae, patalino, halimbawa si Lenin Robredo, sabi niya, lutang ang utak niyan. Abay, kumakagat ang Pilipino, naniniwalang lutang. Ito si Duterte, si Sara, nagkakalat, nagwawala, pinapangalandakan ng kanyang kabobohan. Abay, pinapalakpakan, abogada raw. Abogadang pulpol, abogadang no case, abogadang kaduda-duda kung siya ba ay nakapasa o hindi. At kung ano man ang kanyang eskwelahan, ang eskwela na yan ay dapat sulugin. Ang eskwela na yan ay dapat huwag pasukan sapagkat pag ang eskwela na yan nagkakaroon ng mga Sara Duterte o mga Rodrigo Duterte o mga aktor din pulpul, mga kaibigan, iiwasan po natin yan sapagkat yan ang gusto ng China, ang maging bugok, maging baboy, ang mga Pilipino walang dangal upang hindi magiging makabayan. Ito lamang siguro ang bansa na pag sinabi mong makabayan black sa Kongreso ng Republika ng Pilipinas, abay ang tingin ng populasyon, leftist. Ano ngayon? Kung mga kabayan, pag yung leftist, ako, si Waldy Carbonell, ay gusto maging leftist. Ako ay leftist. Pag yung mga hindi nagkukurakot, mga Saturo Campo, Liza Masa, Nery Colmenares, ay matitino at sila ay ayaw mangurakot at sila ay tinatawag na makabayan black. Ano ngayon? Dapat makabayan majority ng Congress. Dapat makabayan. Bakit very pitiful minority ang makabayan? Bakit? Sapagkat kultura ng Pilipino maging traidor sa kanyang sariling bansa. Ngayon, yung mga Chavez Singson, bakit sumisikat hanggang ngayon? Bakit nangaaway kay Marcos dahil lamang sa kanyang, yung pronouncement niya, yung galing sa kanya, sabi niya, ang ayaw ko nito kay Marcos, ba't niya inaaway in China? Mga kaibigan, walang basihan na sabihin na mayroong Pilipino nangaaway sa China. Ang China ang nangaaway sa atin at ang kasalanan ng Pilipino ay hindi tayo nagagalit. Ayan, kahapon, binomba na naman ng Chinese Navy, ang mga mangingisda natin. Baliwala sa mga Pilipino, dito, pustahan tayo, hindi magkakagulo yung mga magkokomento laban sa ginagawa ng China sa atin. Wala akong pakialam. Hindi ako nagsasalta para maging popular. Nagsasalta ako para makatulong ako na buksan ang isipan ng mga Pilipino at gawin silang makabayan, turuan sila na magmahal ng kanilang bayan. Ngayon, sinasakop na tayo, sakmal-sakmal tayo ng Chinese na hindi nagpapaputok ang kanilang kapital. Duwag ang Pilipino, walang nagtatanggol sa dangal at soberenya ng bansa. At ang ating pong military ay naghihintay ng marching order na lumabang ka. Walang leader na magsasabi niyan sapagkat siya ay sisitihin ng taong bayan. Bakit ka lumaban?
alam mo hindi natin kayan. Ano ilalaban mo, Bongbong? Tirador, pana, balisong? Hindi pa man tayo inaambaan, mga kaibigan. Sumusuko na tayo. Binobomba pa lang tayo ng tubig. Eh ba'y mag-invento rin tayo, magdala rin tayo ng pambomba natin ng malabanan, ng Poso Negro. Pag hindi, Tama. namahaw yung mga chick na yan. Eh bakit hindi tayo mag-isip kung paano natin lalabanan yan? Yung pangapi na yan. Alam po ba ninyo, yung high pressure, yung pong ginagamit ng pagpatay ng sunog, ang pressure po dyan parang 45 caliber pag tumama sa katawan mo, bali-balitad dyan mo sapagkat ang pressure niyan, kahit na ikatlong palapag ng building, pag itinong na ganyan, sisirit po yan at lahat ng tamaan niyan tatalsik, makapasok lamang dun sa apoy na dapat puksain. Eto, mga mangingisda natin, alam po ninyo, mga mumurahin ng mga bangka niyan, siguro mga 200,000, 300,000, baka wala pang ganyan. Plywood ang gilid, bagamat maaaring mulabi ang ilalim. Kaya ang babanggay nila bakal na barko ng China. Binabangga tayo, kaya nga po nagsunog ako ng bandera sa harap ng Chinese Embassy. Mag-isa lang ako bilang protesta. Ano sabi sa akin ng mga Pilipino? Standby siguro yan. Sira ulo yan. Baka lasing. Baka lasing? Bakit? Walang pwede magsunog ng bandera pag tayo na api. Pag lumabang ka, lasing ka. Lasing ka, alas 9 ng umaga. Hindi lang po alas 9 ng nagsunog ko. Alas 9:30 ng umaga. At hindi po tayo nakainom. Sapagkat naniniwala po ko hanggang ngayon, sapagkat naniniwala tayo na mali ang pang-aapi at tayo ay dapat lumaban. Yan po ang ating pong paninindigan. Hindi po eleksyon ang solusyon dyan. Ang solusyon dyan ay lumaban muna tayo, magalit tayo, magreaksyon tayo. Bakit wala tayong reaksyon bilang bansa? Dinuduhagi tayo. Bakit? Gusto ko malaman niya, bakit? Bakit walang dangal ang Pilipino? Yan ang katanungan ko. Muli, ako si Kawaldi Carbonell. Nagsasabing, inibig ko, Pilipinas. Sana, layas!